Ngayon, nagkaproblema nung taong 2020, nung nagkaroon ng pandemya, hindi na nakakapagbigay ng tamang pasweldo. Kasi po yung income ng kanyang business sa custom, yung pasok po kasi ng tracking, dumalang. Nakausap niyo ba yung mismong amo ninyo? Kung ano bang balita? Kung may matatanggap pa ba kayo? Kung tatagal pa ba kayo? O dapat umuwi na kayo? Nakausap niyo ba yon? Sabi niya kung gusto niyo, total hindi niya kasi kami napauwi nung November 30 na tulad ng usapan namin. Sabi niya kung gusto niyo pumunta muna kayo sa embassy, doon na lang kayo maghintay kung anong magiging proseso. Okay. Kasi naman po namin sa embassy, nag-stay kami ng 7 buwan, wala pa rin. Kaya ang sabi nung amo na sa embassy, magpa-SPA na lang kayo at i-update nyo na lang pagdating sa Pinas. 7 buwan kami doon, tapos 7 buwan kami dito, wala rin kami nakukuha. So, nakuha na po natin yung pangalan, but we will still have to correlate yung mga details na nakuha natin sa ating case officer at makikita po natin yung buong istorya. Ang aking may papayo lang po kasi ang nabanggit, OWA raw po yung may hawak. Iba po kasi yung Department of Migrant Workers, no? We are the regulatory body and we discipline yung mga employers natin. So, I suggest, pupunta rin po siya dito sa aming tanggapan at nang sa ganon, makita po namin yung mga problema at sasampahan po natin ng kaso din yung employer. Okay. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Ganito no, yung concern mo na kung saan ikaw ay hindi pa rin nakakatanggap ng sweldo. Tama po ba? Yes, sir. Okay. Ma'am, gusto ko muna sana pag-usapan, ano ba yung trabaho ninyo dun sa Saudi Arabia? Sa bahay. So, All around. domestic helper, ma'am. Yes, sir. Okay. Ma'am, nabanggit kasi kanina kung saan ay mahigit 10 years ka na nagtatrabaho sa abroad. Tama po ba? Yes, 11 years po doon sa isang amo lang namin. Okay, 11 years doon sa iisang amo ninyo. Opo. Okay. Ngayon, nagkaproblema nung taong 2020, nung nagkaroon ng pandemya, hindi na nakakapagbigay ng tamang pasweldo. Tama po ba? Yes po. Ano daw pong dahilan kung bakit hindi daw po siya makapagbigay ng tamang pasweldo? Kasi po yung income ng kanyang business sa, sa custom, yung pasok po kasi ng tracking, dumalang. Mhm. Laging mahigpit kasi yung nila doon. Pagpapasok ng mga kliyente, dumalang na. So, naging matumal yung kanyang negosyo. O matumal. Oo, kaya ang nangyari ay hindi nyo nakuha or parang nabawasan ang inyong mga natatanggap, parang palugi na yung umano'y bayad sa inyo. Tama ba? Opo. Matanong ko lang ma'am, nung time ba na kayo ay nakaalis na dun sa inyong amo, buhay pa ba ang kanyang negosyo? Totally as in sarado na, wala na? Ano ba ma'am yung status ng kanyang negosyo nung time na paalis kayo? Pag kami umalis, alam namin kumikita pa pero mahina na talaga. Yung mga panggastos sa bahay, nakakabili pa naman siya ng pangangailangan, mga bills yung gamit sa bahay. Kaya pa naman niya. Kaya lang yung pampasahod sa amin, nabibigyan niya kasi sir, 500 isang buwan, sunod na buwan, minsan wala, lalo na pag nagbayad siya ng mga kailangan niya sa bahay. Nakausap niyo ba yung mismong amo ninyo kung ano bang balita, kung may matatanggap pa ba kayo, kung tatagal pa ba kayo, o dapat umuwi na kayo? Nakausap niyo ba yon? Nung nag-usap po kami sa labor, nung amo ko, sabi niya kung gusto niyo, total hindi niya kasi kami napauwi nung November 30 na tulad ng usapan namin. Sabi niya kung gusto niyo pumunta muna kayo sa embassy, doon na lang kayo maghintay kung anong magiging proseso. Okay. Kasi naman po namin sa embassy, nag-stay kami ng 7 buwan, wala pa rin. Kaya ang sabi nung amo na sa embassy, magpa-SPA na lang kayo at i-update nyo na lang pagdating sa Pinas. May kaso mo po, sir. 7 buwan kami doon, tapos 7 buwan kami dito, wala rin kami nakukuha. Wala kayong nakukuha doon sa inyong amo. Sino ba ma'am ang naghahawak ng inyong kaso ngayon? Si Attorney Muhammad Sherin. Taga saan po ma'am? Taga DFA ba to o DMW? Tapos, ano po siya ng OWA. Ng OWA. Sa embassy. Okay. So sige ma'am, so yun lang naman ang kagustuhan ninyo. So siguro manghingi tayo ng status. Kausapin natin mismo itong taga DMW natin na si Yusek Bernard Olalia, Undersecretary for Adjudication and
Regional Operations ng DMW. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Yes, good morning po sir. Good morning po sa ating mga OFWs at sa nanonood po sa programa nyo. Alright. Sir Yusek, ganito no, yung concern namin dito sa mismong complainant, kung saan I think 14 months na siya nag-aantay, sir. So, do we have any status update in regards po dito? Kung meron na ba tayong mangyayaring umano'y makukuha, or if not, ano bang mga violations ng umano'y amo? Kasi nakakita ko, sir, sa end naman ng amo, mukhang talagang palugi na siya doon sa part, wala na talaga siyang kinikita. Kasi mahigit 10 years naman sila tumagal, 11 years na wala ng problema. It just so happened, noong time ng pandemic, nagkaroon na siya ng problema. So, Yusek, ano po masasagot natin? Ganito po yan sir, no? Lahat po ng ating mga workers ay meron pong naka-assign na case officer sa post, no? Makikipag-ugnayan po tayo sa post, alamin po natin yung estado ng kanilang i-file na case kung meron man, at kung ano na po ang kinahinatnan, dahil obligado po ang post na magre-report dito sa amin kung ano yung problema at yung kaso na hinaharap po ng ating OFWs, no? Sa nabanggit po ninyo na munting detalye, kapag sila ay nakapagtrabaho na mahigit 10 taon sa Middle East, lalo-lalo na sa Saudi, meron pong tinatawag na end of service benefits dapat, no? Titignan po natin yan kung entitled siya doon at sa iba pang mga benefits po na katuturan po tungkol sa kanyang employment relationship. Okay. Ang concern lang din namin, sir, I think mahigit 7 months din sila tumagal doon abroad bago sila tuluyan pinauwi dito sa Pilipinas. So, do we have a problem, sir, doon sa mismong amo ba nila, or ano ba, sir, yung nagkakos ng delay? Sir, alamin po natin. Hindi ko po kabisado Okay. yung detalye ng kanilang kaso. So, nakuha na po natin yung pangalan, but we will still have to correlate yung mga details na nakuha natin sa ating case officer, at mula po doon, makikita po natin yung buong istorya. Ang aking may papayo lang po, kasi ang nabanggit, raw po yung may hawak. Iba po kasi yung Department of Migrant Workers, no? We are the regulatory body, and we discipline yung mga employers natin. So I suggest, pupunta rin po siya dito sa aming tanggapan, at nang sa ganon, makita po namin yung mga problema at sasampahan po natin ng kaso din yung employer. Okay. Alright, Yusek, no, with that said, asahan namin na mag-iagaran aksyon ninyo, makikibalita din kami regarding dito sa case ni Ma'am Merly at ni Ma'am Florenda. Maraming salamat po sa inyo, Yusek. Yes, maraming salamat po sir. Maraming salamat po sa mga OFWs po natin. Alright, so ganito no, Ma'am Merly, nandiyan pa kayo? Sir. Ma'am Merly, wala palang umani turnover ata from OWA to DMW regarding sa case. So sabi ni Yusek, sila na mismo hahawak dun sa case ninyo in regards dito sa umano'y pagtitingin, pagpa-follow up umano dito sa inyong amo at pagpa-file ng umano'y kaso laban sa amo mo. Okay ba yun, ma'am? Okay, kasi sa ngayon, wala pa daw silang initial information regarding dun sa case. Pero ngayon, para magkaroon ng official turnover, maganda, ma'am, na makipag-coordinate tayo din dun sa DMW. Okay po, ma'am? Okay po. Okay, sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, ha? Okay. Okay. Maraming salamat din po, sir. Alright, thank you. So sa mga cases na ganito, no, medyo mahirap lang yung ganitong klaseng usapid na itong mga domestic helper natin na galing abroad, mga OFW, ay bumalik ng Pilipinas pero wala pa rin sila nakukuha mga settlement kung kahit ano. So in these cases, kailangan talaga matutukan na maayos. Baka posible napabayaan ng ating government agency, na hindi ko naman din siguro, but 14 months is pretty long in regards doon sa reklamo na yun. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.